Ito ang start ng aming ride. Simula kami sa Malolos, Bulacan, papuntang Zambales. 4 AM kami nag-ride out. Tapos, according sa Google Maps, 130 kilometers ang total ng aming papadyakin patungong Zambales. Ang kasama ko sa ride na to ay si Tito Jun, si Kuya Ron. Kasama ko rin ang tatay ko at si Kuya Albert, pero hindi sila nag-bike, kaya nag-drive na lang sila kasi gusto pa rin nila sumama. Medyo madilim pa, kaya okay pa yung panahon, hindi pa masakit sa balat. Malag pa yung hangin dito, kaya kaya pa. At dahil holiday, ang dami rin namin kasabay na motor na nag-long ride din siguro. Dire-diretso lang yung padyak namin hanggang umabot kami sa Pampanga. Ayan, kita na yung arko ng Pampanga. Nag-stop over muna kami dito kasi akala namin naligaw si Kuya Ron. Yan, si Tejun. Titanium road bike. Kung kompleto na kami, ayun, tuloy ang padyak. Nagandahan ako sa tulay na to. Tapos pagkatawid mo siya, may simbahan na sasalubong sa'yo. Ang ganda ng bike lane dito, may ilaw. Kaya nakuha na mag-selfie pa dito ni Tito Jun. Pasok na kami dito sa Jose Abad Santos Avenue. Masarap pa yung hangin dito. Di pa mainit. Wala pang araw. Medyo nakakatakot lang pumadyak dito kasi may mga malalaking truck na katabi. Tapos medyo kita na yung sikat ng araw dito. Tapos ayan, nakaangat na ang araw, maliwanag na. Sinubukan ko ipakita dito yung sunrise, pero halos balikat ko lang nakikita dito. So since maaraw na, nag-desisyon na kami na kumain para may energy. Dami ring tumitigil na nagmumotor dito sa McDo na to. Lahat kami naka-sausage McMuffin, hash brown at kape. Sarap.
malawak yung kalsada dito. Tapos maganda rin yung tanawin. Pero may mga parts na sisikip kasi nagta-traffic. Tapos kailangan sumingit-singit sa gitna ng mga kotse. Pero pag nalapasan mo na yung traffic, ayun, dire-diretso na ulit. May daanan pa kaming theme park. Ewan ko kung ginagawa pa lang ito. Wala pa siyang laman. Tapos ito, papasok na sa Bataan. Nakita ko na lang sa mga sign sa gilid na papataan na pala. Tapos marami kang madadaanan na nagtitinda ng alimango sa gilid ng kalsada. As in, sunod-sunod sila. At dahil Holy Week, may mga nadaanan din kami nagpe-penitensya sa kalsada. Nag-stopover muna kami dito sa monumento sa Maylayak. Dito kami nag-antayan at nag-regroup. Siyempre, pipicture din kami. May mga nadaanan pa kaming nagpe-penitensya. Madami sila magkakasunod. Nagandahan ako sa view dito habang pumapadyak. May bundok nakita din sa kaliwa. Tapos may open lang na field. Siyempre, kapag may magandang tanawin, may masama rin na pangyayari. Ayun na nga, na-flatan ako ng tire. Nadali ng stapler yung likod ko na gulong. So, tigil muna kami sa gilid para magpalit ng interior tire. Buti na lang kasabay ko si Kuya Ron at may tumulong sa akin para magpalit ng interior tire. Naipit sa traffic sila Kuya Albert pero naabutan nila kami at yun, tumulong sila. Salamat Kuya Albert and Kuya Ron. May kabit na ang gulong pero maganda yung spot na nasiraan ako. Kita yung bundok ulit. Buti naman at pagkatapos nun ay wala nang nasiraan.
Dito, simula na yung ahon. Dito na simula ng pagdudusa. Pero alternating naman siya na ahon-lusong, ahon-lusong. Kaya kahit papano, may pahinga naman. Sarap nitong lusong na to kasi dire-diretso siya, pero kailangan mag-ingat kasi may mga kotse, tas may mga tao rin sa gilid. Maganda rin yung tanawin habang pababa. Kailangan dito medyo malakas yung preno mo. Tapos pagkadating sa baba, ayun, paulongga po na siya. Olongga po! We made it! Yeah! Siyempre, picture-picture muna tayo sa sign. Ayos, puto lang ulo. Harap. So, nakapasok na kami sa bayan. Tapos, ganda na ako sa bayan nila, pati yung sa jeep nila. Kasi, uniform na kulay dilaw lahat ng jeep nila. Tapos, ayan, kita na naman yung ulo ng apo. Nagtanong muna kami ng direksyon kung saan yung papunta sa sementeryo. At syempre, yung mawawala yung picture-picture. Grabe, paahon pala yung cemetery dito. Ayan sa gilid, medyo kita na siya. Maganda ulit yung tanawin, overlooking sa dagat. Tapos sa kabilang side, yun ay cemetery. Medyo okay naman yung ahon dito. Hindi siya ganun ka-steep. Hindi ko alam po anong gradient kasi wala akong computer. Tapos tumigil kami sa tuk-tuk para magpahinga. Marami din mga nagmamotor na tumitigil dito. Siguro pit stop talaga itong spot na yun. Umabot na kami sa Subic.
Sa parte na to naghahanap na kami ng mga kainan eh. Pero halos sarado yung mga kainan. Tapos mga fast food lang yung bukas. Itong ahon na to siguro yung pinakamahirap na ahon. Kasi ang init, tapos matraffic. Kaya sumilong muna kami dito sa gilid na may puno at nagpahinga at uminom. Nung medyo may energy na, ayun, nakaya na naman umakyat. Patuloy ang padyak hanggang makalabas kami ng Subic. May nakasabay pa kaming mag-asawa na nagbibisikleta. Patungo rin silang Zambales. Hindi ko nang maalala kung saan. Ito, papasok namin ng Castillejos. Stop muna dito para mag-usap kung saan ba talaga ako kakain. At, syempre, kailangan mag-picture. So, patuloy ang padyak hanggang may mahanap kami ng makakainan na masarap, may aircon at komportable. So, since nag-breakfast kami sa McDo, syempre, ang lunch namin ay sa Jollibee. Ito na siguro yung pinakamasarap na chicken joy na nakain ko dahil sa init at sa pagod. Masarap sa feeling na makaramdam ng aircon at makaupo at magpahinga at kumain. Sa part na to, akala ko nagre-record ng video yung camera pero nagpipicture-picture lang pala siya. Dito na sa tulay ko na check na hindi pala siya nagre-record. Sobrang gaan ng bike ni Tito Jun. Hinangin siya ng jeep. Eto, papasok na sa San Felipe. Hanap tong van na to. Tingnan na lang bumagal at ang git-git. I have your plate number. Sabi ni Google Map malapit na kami pero pakikot-ikot lang yung pinapakita niya. Yung pala ay ano, magpas kami. So, bumalik kami kung saan meron madaming coaching lumiliko. Yun yung papasok sa Liwa-Liwa. Thank you. Feeling ko dito malapit na magpahinga kasi 7 kilometers na lang siya. Kaya medyo chill-chill na lang kami dito. Dito makikita mo na yung mga resort at ibang beach front. Sabi ni Kuya malapit na daw eh.
Ganda dito kasi magkakatabi lang yung mga resort tapos sunod-sunod sila. Medyo madali na hanapin kung saan ka tutuloy. Ayan na po. At ayun, sa wakas nakita na namin ang aming destination. Zabin Pines. When I let masaya naman tong experience na to kahit na nakakapagod. Ibang klaseng challenge. Tapos first time kong makasama sa ride si Tito Jun at Kuya Rom. Okay din na may kasamang mabilis para may iba naman yung pacing. Tapos masaya din na nakasama ko yung tatay ko kahit na nagdadrive lang sila. Kung uulitin ko tong ride na to, siguro hindi summer, mga November o December para hindi mainit. Tapos dapat hindi holiday para konti yung tao sa kalsada. So yun, dito na nagtatapos ang aming ride. Salamat sa panonood.